So, bago natin umpisahan ang panibagong paksa sa hapong ito, magsitayo muna ang lahat para sa ating pagdarasal. Okay, Miss Pangalo, pangunahan mo yung ating pagdarasal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ng kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Gaya ng pagpatawad namin sa mga nakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulo sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masasama amin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Muli, magandang hapon. Magandang hapon po, Ginang Villasotes. So, bago natin umpisahan, talakayin ang panibagong paksa sa umagang ito, magbabalik-aral muna tayo sa ating aralin noong nakaraang isang araw. Ano ba yung paksa natin noong isang araw? Ito ay Tungkol sa teorya na pinagmula ng daigdig. tama. So, ano naman ang yung tatlong teorya na pinagmulan ng daigdig? Ito ay ang teoryang biblical, teoryang makamito-myth, teoryang pang-agham. Magaling! Ngayon, pangatlong katanungan. Anong teorya ang isang haka-haka? Teoryang myth. Magaling, Miss Italian. Pang-apat na katanungan, ano namang teorya ang itinuturing na pinakataniyag na modelo na nagpapaliwanag ukol sa pinagmulan ng sansinukob o universe? Teoryang pang-agham. Magaling! Ako'y natutuwa at inyong natatandaan yung aralin natin noong nakaraang araw. So ngayon naman, bago natin formal talakayin ang ating aralin sa hapong ito, ay magkakaroon muna tayo ng isang activity. So ang gagawin ninyo dito ay, may inahanda akong isang ilustrasyon dito. Tanggalin natin yung ticket mo. Sa ilustrasyon na ito, class, ang gagawin nyo ay unanin nyo yung nawawalang letra sa kahon. At pag-isipan ninyo mabuti kung ano ang nawawalang letra na yon. Kapag nabuo ninyo yung tamang sagot na nawawalang letra, makakabuo kayo ng panibagong salita. At itong bagong salita na ito na inyong bubuuin ay may kinalaman sa ating paksa sa hapong ito. Naunawaan ba? Opo. Okay. Saglit, kukuha lang ako ng pen ha. Okay, sino ang sasagot para sa una? Okay, Megan. Sa pangalawa, sinong magpupuluntaryo? Okay, Miss Dalugdog. Sa pangatlo, okay, Miss Italian. Pang-apat, okay, Miss Pangalo. At ang panghuli, Mr. Aiko. Okay, maraming salamat. Ngayon, ating susuriin kung tama ba ang inyong mga kasagutan. Para sa una, ang nawawalang letra na inyong pinupunan ay ang letter E, tsaka dito, letter R, at letter I. So, ating basahin kung ano ito. Geographiya. Magaling. Ang unang nabuo ninyong salita ay ang geographiya. Yung pangalawa naman, ating titingnan. Tama ba? O at saka K, Y. So, ano ba ang salitang nabuo ninyo dito? Ating basahin? Lokasyon. Tama. Nakakabuo kayo ng salitang lokasyon. So, pangatlo naman, ang nawawala dito ay ang
Inupunan nyo yung L. kahon, L. Tsaka yung pang-apat, A. So, ano ba ang nabuong salita? Lugar. Lugar, tama. Sa pang-apat naman, inupunan nyo yung letter A, tsaka D. So, paano ba ito basahin? Latitude. Very good. Latitude. Tsaka yung panghuli, E. at O. So, paano ito basahin? Region. Region. So, basahin natin lahat. Ano ito, class? Una. Geografiya. Pangalawa. Lokasyon. Pangatlo. Lugar. Pang-apat. Latitude. Panglima. Region. Tama. Itong geografiya, lokasyon, lugar, latitude, at rehiyon, itong mga salita na ito ay may kaugnayan sa paksa na ating tatalakayin sa hapong ito. Ngayon, may ideya na ba kayo kung ano ang paksa na ating tatalakayin sa hapong ito? May kaisipan na ba kayo buhat sa mga salita na inyong nabuo kanina? Opo. Ano yon, Miss Dalugdog? Sa palagay ko, ito ay naugnay sa geografiya. Tama! Ito ay nauugnay sa geografiya, class. Dahil ang ating tatalakayin sa hapong ito ay tungkol sa katuturan at 5 tema ng geografiya. So, ito ang lahat. Ano nga ba ang geografiya, class? So, narito. Ang geografiya ay galing sa salitang geo o daigdig at grafiya naman o paglalarawan. Ay pasensya nga pala class ha, laptop lang yung gamit natin ngayon kasi nasira yung TV screen natin, ha? Okay, so sa madaling salita, kung ang geo ay daigdig, ang grafiya ay paglalarawan. Ibig sabihin nito, ito ay naglalarawan, ang geografiya ay naglalarawan sa daigdig. So sa madaling salita, ito ay tumutukoy sa siyentipikong pag-aaral ng katangiang pisikal ng daigdig. So, speaking of katangiang pisikal class, bilang katangian ng geografiya ay saklaw nito ano ang saklaw ng geografiya? Titingnan natin. Ito ay anyong lupa, anyong tubig, klima at panahon, likas na yaman, flora. Ano ba yung flora class? Ito yung land life. Ano naman yung fauna? Fauna, ano ito? Animal life. At ang panghuli ay ang distribusyon at interaksyon ng lahat ng mga tao at organismo sa kapaligiran. So ngayon class, alam niyo na ang kahulugan ng geografiya, di ba? At ang mga saklaw nito. Ngayon naman, class, sa tingin niyo, bakit pa kailangan pag-aralan o ano ba ang halaga ng geografiya sa atin? Sinong makakasagot? May kaisipan ba kayo kung sinong may ideya sa inyo kung bakit pa bang halagang pag-aralan ang geografiya? Ano ang halaga nito? Ma'am. Sige, ano yun, Miss Natalia? Upang mas natin ang lugar sa daigdig maging ang klima nito. Magaling! Diba, alam niyo naman na yung kanina, sinasabi ko kanina, yung klima ay isa sa mga saklaw ng geografiya. Tama! Ito ay mahalaga upang mas malaman natin ang lugar sa daigdig at ang klima nito. So, isa lang yun sa mga kahalagahan kung bakit natin pinag-aralan ang geografiya. So, magaling. So, ngayon naman, alam niyo na ba class na yung geografiya ay isang malawak, diba, na pag-aaral? At alam niyo rin ba na may ginawa yung dalawang asosasyon upang maging mapaikli, organisado ang pag-aaral ng geografiya. At ito ay ang mga asosasyon ng National Council of Geographic Education at Association of American Geographers. Sila lang yung dalawang asosasyon na bumubuo ng paraan upang magiging organisado ang pag-aaral ng geografiya. At ginanap ito noong 1984. At ito ay ginagamit sa Amerika, maging sa ating bansa. Ginagamit ito sa curriculum ng ating ngayon sa Araling Panlipunan 8 at ay ang 5 tema ng geografiya. So, ano nga ba ang 5 tema ng geografiya? So, ating malalaman yan. So, ang 5 tema ng geografiya class, una ay ang lokasyon, lugar, rehiyon, tama, interaksyon ng tao at kapaligiran, at ang panghuli, Paggalaw. paggalaw. So, ilan
namang tema ng geografiya. So ngayon, unahin natin kung ang unang tema. At ito ay ang lokasyon. So ano nga ba ang lokasyon? Ang lokasyon ay tumutukoy sa kinaroroonan ng mga lugar sa daigdig. So, sa lokasyon pala, class, may dalawang paraan para matukoy natin ang lokasyon. Ito ay ang lokasyong absolute at relatibong lokasyon. So, tatalakayin natin kung ano ang lokasyong absolute bilang paraan. Paano natin matukoy ang lokasyon ng lugar sa daigdig. Okay, makinig ang lahat. Sige. Ang lokasyong absolute, class, ito ay ang lokasyon na gumagamit ng kombinasyong sukat na latitude at longitude na kapag pinagsama ay makakabuo ng guhit na grid. Halimbawa, ito class ha. Tanggalin ko muna. Okay? Ito yung sinasabi kong longitude. Kapag tinitingnan nyo yung globo or mapa, yan. At ito naman ang guhit na latitude. Diba makikita nyo yan sa globo, class? At kapag yung dalawang kombinasyon ng guhit na yan ay pinagsasama, ay makakabuo siya ng tinatawag na grid, kung saan matutukoy ang eksaktong lugar ng daigdig. Halimbawa nito, class. Halimbawa lang ha. Saan matatagpuan natin ang eksaktong lokasyon ng Singapore? So ito yon. Halimbawa, imagine na lang natin. Ito yung Singapore. Paano natin matatagpuan ang eksaktong lokasyon ng Singapore? So ang Singapore, class, ay matatagpuan sa 1 degree north latitude at 100 degree east longitude. So, para naman sa relatibong lokasyon, class. So, ang relatibong lokasyon, pakibasa, Miss Hintalian. Ay lokasyon kung saan ang pinagbabatayan ay mga lugar na nakapalibot at gumagamit ng mga direksyon upang mailarawan ang mga nakapaligid sa lugar at matunton ang mismong lokasyon. Maraming salamat. So, ang relatibong lokasyon ay lokasyon kung saan ang pinagbabatayan ay mga lugar na nakapalibot at gumagamit ng mga direksyon upang mailarawan ang mga nakapaligid na lugar natuntun ang mismong lokasyon. So, may dalawang uri ng relatibong lokasyon, class. Paano natin siya masusuri at matutukoy? Ito ay ang lokasyong bisinal at lokasyong insular. Kapag sinasabi natin lokasyong bisinal, ito ay kung saan lahat ng malalapit na lugar o bansa. Halimbawa nito, sa lalawigan ng, ano ba? Okay, ito na lang. Halimbawa, lalawigan ng Bohol. Imagine nyo na ito yung Bohol. Ito yung Cebu, Negros, at Siquijor. Ano ba ang malalapit na lugar dito? Paano natin matutukoy? Gamit ang relatibong lokasyon. Ito yung Bohol, class. Ang Bohol ay matatagpuan sa timog na bahagi ng Cebu. Matatagpuan naman siya sa kanlurang bahagi ng Siquijor at silangang bahagi ng Negros Oriental. So, yun ang pagtukoy gamit ang lokasyong bisinal. Sa lokasyong insular naman, lahat ng malalapit na anyong tubig sa isang lugar. Halimbawa, ano ba yung mga anyong tubig na malapit sa bansang Pilipinas? Okay. Ang mga anyong tubig na malalapit dito ay dito sa timog na bahagi, matatagpuan ang Basi Channel. Dito naman sa kanlurang bahagi, matatagpuan ang Karagatang Pasipiko. At dito naman sa silangang bahagi, matatagpuan ang West Philippine Sea. At dito naman sa hilagang bahagi, matatagpuan ang Celebes Sea. So, okay na. Ngayon, tutungo naman tayo sa pangalawang tema. At ito ay ang
Lugar. Pakibasa, Miss Pangalo, kung ano yung lugar. Ito ay tumutukoy sa mga katangiang na natatangi sa isang buo. Tama. Ito ay tumutukoy sa mga katangiang natatagi sa isang buo. At ang lugar, class, ay may dalawang katangian. Ito ay ang katangiang pisikal at ang katangiang pantao. Kung sinasabi natin katangiang pisikal, class, ito yung naglalarawan sa isang lugar batay sa klema. Ano yung lupa? Ano pa? Ano yung lupa? Ano yung tubig? At mga likas na yaman. Halimbawa nito. Alam naman natin na ang klima ng Pilipinas ay tropical, class. Pero sa bahagi ng lalawigan ng Baguio, ang klima doon ay malamig. Bakit? Dahil ito sa taas ng kanyang lugar na taas nito mula sa sea level. Diba, alam naman natin na yung lalawigan ng Baguio ay mabundok, class, diba? So, para naman sa katangiang pantao, ito yung naglalarawan sa isang lugar batay sa densidad. Densidad means is yung dami ng tao, rehiyon, sistema ng kanilang politika, at yung landmarks or tourist spots. So ano pa? Katangiang pisikal. Halimbawa nito, sa rehiyon, ang Islam ay ang official or ang pangunahing rehiyon ng bansang Indonesia. Alam naman natin na ang Islam sa buong daigdig siya yung pangalawang pangunahing rehiyon. Ano pa? Okay. Yung Chocolate Hills ay taniyag na landmark or tourist spot sa lalawigan ng Bohol. So yun ang katangiang pantao na napapabilang bilang katangian ng lugar. So ngayon, dadako naman tayo sa pangatlong tema, ang rehiyon. So ano nga ba ang rehiyon? Brigosura, pakibasa. Ito ay tumutukoy sa bahagi ng daigdig na pinatubuklod ng makakatulad na katangiang pisikal, kultural at Tama. Ito ay tumutukoy sa bahagi ng daigdig na pinagbubuklod ng magkakatulad na katangiang pisikal, kultural at politikal. Halimbawa nito, class. Ano ba halimbawa nito, ang Pilipinas ay kasapi na Association of Southeast Asian Nation or ASEAN. So yung ASEAN, class, ay isa lamang sa rehiyon rehiyon sa daigdig. So ano ba yung iba pang rehiyon na nalalaman nyo sa daigdig? Middle East. Very good. Middle East. Middle East, European Union, Latin America, ano pa ba? Basta yun ay ang isa sa mga rehiyon sa ating daigdig. Ngayon naman ay dadako tayo sa pang-apat na tema ng heografiya, at ito ay ang interaksyon ng tao at ang kapaligiran. So, ang interaksyon ng tao at kapaligiran, class, ito ay tumutukoy sa kung paano nakikipag-ugnayan ang mga tao sa kanyang paligid sa pamamagitan ng pagdidepende, pakikilayon at pagbabago ng tao sa kanyang paligid. So, dito na ilalarawan kung anong uri ng pamumuhay mayroon ng isang lugar. Halimbawa, ang Siquijor ay isang isla kung saan ang pangunahing pamumuhay nila doon ay pangingisda. Bakit pangingisda? Dahil ang kanilang pulo ay napapalibutan ng karagatan. So, yun. Para naman sa ano pa yung mga ibang halimbawa ng interaksyon ng tao. Isa pa halimbawa nito ay ang kapag pumupunta tayo sa ibang bansa, napapansin niyo ba, class, kung bakit makakapal na damit yung sinusuot nila? Bakit? Ano bang meron doon? Bakit sa tingin niyo nagsusuot sila ng makakapal na damit? Tama, dahil sa malamig ang klima doon. So, dapat parang nakikibagay sila sa lugar na kanilang ginagalawan kung saan sila pupunta. So, ngayon, dadako naman tayo sa panghuling tema, at ito ay ang paggalaw. So, pakibasa, Miss Dalugdog.
Tumutukoy sa paglipat ng tao, bagay, mga likas na pangyayari, produkto, idea mula sa isang lugar patungo sa isang lugar. Tama, magaling. Maraming salamat. Ito ay tumutukoy sa paglipat ng tao, bagay, mga likas na pangyayari, produkto, ideya, mula sa isang lugar patungo sa isang lugar. So, halimbawa nito, class. Halimbawa nito, may isang tao na, kung dito sa ating lalawigan, hindi siya nakahanap ng kanyang ikabubuhay o trabaho, pero sa ibang bansa, doon siya nakakahanap ng pangkabuhayan o trabaho. So, sa paggalang class, hindi lang sa hanap buhay yung focus natin dito, pati rin sa kaisipan. Halimbawa, kapag ang isang OFW, matagal na nanibirahan sa ibang bansa, so hindi mo mawawala no na may mga katangian sila doon or kultura na parang nakukuha nila, na-adapt nila. Tapos pagbalik nila dito sa Pilipinas, hindi nila tawag dito, makapagsalita sila or accent nila or makakagawa sila ng mga kultura nila doon na madadala nila dito sa ating bansa. Ngayon, hindi lang yun, pati yung produkto. Bakit? Lahat ba ng produkto sa ating Pilipinas ay gawa sa ating bansa? Hindi, di ba? Ito ay galing rin sa ibang bansa at tinatransport dito sa ating bansa. Sa ngayon, class, isa pang halimbawa nito, sa napapansin ninyo, sa napapanahong issue, ano ba ang pangyayari na lumipat sa ating bansa ngayon? Ito ay galing sa isang lugar na napunta sa ating bansa at sa iba pang mga bansa. Ano ba yung napapanahong issue? Virus. Tama, ito ay ang COVID-19. Bakit? Sa tingin nyo, saan ba ito nanggaling? China, di ba? Ayon sa naririnig nating balita, ito ay nanggagaling sa China at napunta dito sa Pilipinas dahil may isang taga doon na hindi pala alam, matagal na laman na nagdadala na pala, isa pala siyang COVID-19 career at yun, ang nangyayari, nakakahawa siya sa ibang, sa mga kapwa Pilipino natin. So kaya, pati sakit class ha, tingnan nyo, pati ang sakit ay pwede palang lumipat galing sa ibang lugar papunta sa ating lugar. So, yun lahat ang tema ng geografiya. Ano uli yung mga tema ng geografiya? Una, ano yon? Lokasyon, lugar, rehiyon, interaksyon ng tao at kapaligiran. At ang paghuling tema, ano yon? Paggalaw. Magaling. So ngayon, meron tayong isang activity na gagawin upang mas malinang pa ang inyong kaalaman tungkol sa paksa na ating tinalakay kanina. Okay? So, ang gagawin ko ngayon ay bibigyan ko kayo ng ito. Bibigyan ko kayo ng cards. So, bawat isa sa inyo ay tigda 2 cards. So, ang nakasulat dito ay yes at no cards. So, ang gagawin ninyo, magbibigay ako ng mga katanungan, class, at kapag sa tingin ninyo ang katanungan na aking ibibigay ay sa tingin ninyo ay sasagot sa tama, ang gagawin nyo ay itataas nyo lang ang yes. Itataas nyo yung yes card. Kapag naman sa tingin nyo ang katanungan ay sasagot sa mali or no, itataas nyo lang ang no cards. Okay? Pakibahagi, Miss Ridosura. Okay, lahat mayroon ng mga cards. Okay, mag-uumpisa na ako. Okay, handa na ba? Okay, para sa unang katanungan. Ang heograpiya ba ay tumutukoy sa siyentipikong pag-aaral? Itaas nyo lang yung mga card nyo ha. Nakatangiang pisikal ng mundo. Uli. Ang heograpiya ba ay tumutukoy sa siyentipikong pag-aaral ng katangiang pisikal ng mundo? Yes or no? Magaling! Ito ay yes. At tama ang nagiging kasagutan ninyo. Para naman sa pangalawang katanungan, nang dahil sa pag-aaral ng tema ng heograpiya,
Napadali bang maintindihan ng tao ang mundo ng kanyang ginagalawan? Yes or no? Para sa inyo, nagiging madali ba? Magaling! At ito ay tama ang inyong kasagutan. Napapadali ang maintindihan ng tao ang mundo ng kanyang tinitirhan o ginagalawan. Ngayon naman sa pangatlong katanungan, ang paggalaw ng tao bilang isa sa tema ng geografiya ay may dalawang paraan upang malaman ang kinalalagyan ng isang lugar sa mundo. Tama? Yes or no? Magaling! Tama ang laging kasagutan ninyo. Para sa pang-apat naman, okay, ang lugar ay nagsasaad ng mga katangiang naaayon sa isang tuo. Tama o hindi? Mali. No, yes or no? Magaling! Tumpak na naman kayo. Para sa ikalimang katanungan, ang rehiyon ay nagsasaad sa kaugnayan ng tao sa pisikal at katangian na may angkin na kanyang kinaroroonan. Muli, ang rehiyon ay nagsasaad sa kaugnayan ng tao sa pisikal at katangian na may angking kanyang kinaroroonan. Okay, pakitaas. Magaling! At tama ang nagiging kasagutan nyo. Pang-anim, ang anyong lupa at anyong tubig ay hindi kabilang sa saklaw ng heograpiya. Magaling, ito ay no. At ang panghuling katanungan, sa lokasyong absolute, ay ginagamit ang imahinasyong guhit na latitude at longitude. Tama, ito ay yes. So ako'y natutuwa, no? At nakukuha niyo, alam niyo pala yung mga na kukuha ninyo kanina sa paksa na ating tinatalakay. So ngayon naman ay kumuha kayo ng kalahating papel at may ibibigay ako sa inyong katanungan. So bibigyan ko lang kayo ng 5 minuto upang masagot ito. So ito yung katanungan, class. Paano naiuugnay ang mga tema ng heograpiya sa daloy ng kasaysayan? Pangalawang katanungan, bakit mahalagang pag-aralan ang heograpiya at ang tema nito? Kung ano ang naidudulot para sa lahat? Okay? Para mas mapadali ang pagsagutin nyo, huwag nyo nang kopyahin yung mga katanungan. Diretso nyo lang sagutan ito sa papel. Okay? Umpisahan nyo na at bibigyan ko lang kayo ng 5 minuto upang masagutan ito. Okay, tapos na ang inyong oras. Pakipasa na lahat ng papel dito sa harapan. Okay, wala na bang naiwan? Wala na. Okay. Ngayon ay dadako tayo sa ating pangkatang gawain. So, ang gagawin ko, class, muna ay hahatiin ko kayo sa 2 pangkat. Okay, para sa unang pangkat, lahat ng unang hanay at pangalawang hanay ay magkakasama. Nawaan ba? At para naman sa pangalawang pangkat, ang pangatlo at ang pang-apat na hanay ay magkakasama. Okay, so ganito yung gagawin nyo, class. Bibigyan ko kayo ng 1/4 size ng kartolina at ang gagawin ninyo ay gagawa kayo ng poster kung saan yung gagawin ninyo or duguhitin nyo ay sisimbolo sa paksa na ating tinalakay sa hapong ito. Naunawaan ba? Opo. Okay. Ito yung mga ano. At ipapahiram ko rin sa inyo yung pala yung pangkulay. So, okay. Ito yung pangkulay. Gamitin nyo muna. So, ang gagawin ninyo dito, class, bawat ng membro ng grupo ninyo or bawat pangkat ay pag-iisipan nyo kung ano ang iguguhit ninyo bilang simbolo ng paksa na ating tinalakay kanina, yung katuturan at 5 tema ng geografiya. Ngayon, yung ibang membro naman, class, ay siya yung guguhit. Yung iba naman, mag-a-assign kayo kung sino yung
magkukulay doon sa iguguhit ninyo. At yung panghuli, pipili kayo sa miyembro ninyo kung sino yung maglalarawan kung bakit yun ang iginuhit nyo bilang simbolo sa paksa na ating tinalakay. Okay? Okay, umpisahan nyo na at bibigyan ko lang kayo ng okay. Okay, umpisahan nyo na at may natitira pa tayong 15 minuto bago tayo magtatapos. Okay, umpisahan nyo na. Okay. Tapos na ba? Okay. Saan na yung sa unang pangkat? Okay. Saglit lang ha. So, ito yung para sa unang pangkat. Ngayon, sino sa inyo ang maglalarawan kung bakit ito ang nagiging simbolo ninyo na may kaugnayan sa paksa na ating tinatalakay ngayong hapon? Ako, ma'am. Okay, Miss Dalugdog, pakilarawan. Ang aming ginuhit ay 2 kamay na may hawak na globo. Ito ang aming ginuhit dahil ito ay simbolo sa pag-aaral ng geografiya o ito ay naglalarawan sa daigdig. Magaling! Para naman sa pangalawang pangkat. Okay. Sinong maglalarawan? Sinong miyembro ang magbibigay ng paliwanag? Okay, Miss Pangalo? Ay ang kapaligiran na may mga tao na naghahawak kamay, ito ay aming iginuhit bilang simbolo ng isa sa mga tema ng geografiya, ang interaksyon ng tao at ang kapaligiran. Maraming salamat. So, palampakan naman natin yung ating mga sarili class. At ako'y natutuwa at nagagalak na hindi ko akalain na nakakaisip kayo ng ganitong konsepto, no? Na may kaugnayan sa paksa na ating tinalakay ngayon. At ako'y nagpapasalamat sa iyong pakikinig. So, bago na tayo magtatapos sa aralin natin sa hapong ito, ay may ibibigay muna ako isang takdang aralin. Class, di ba may may asignatura kayo sa computer? Diba? So, ang gagawin nyo class, gumawa ng isang graphic design. Alam niyo naman yung graphic design, di ba? So, sa graphic design, gagamitin niyo yung application na Canvas. At ang gagawin niyo dito ay, sa graphic design na gagawin niyo, dapat nakapaloob doon ang 5 tema ng geografiya. Parang ganito, class. Lang ha. Ganito. Tingnan nyo. Okay, nakukuha ba? Ang gagawin nyo class, lilikha kayo ng graphic design sa sarili ninyong disenyo. At dapat nakapaloob doon yung 5 tema ng geografiya. Nasa inyo kung lalagyan nyo ng mga larawan. Kung ano yung mga larawan na may kaugnay doon sa tema ng geografiya. At ang gagawin niyo dito ay ipapasa nyo ito sa ibibigay ko na email address. At ito yon. So, yan class. Pakipasa dito sa email address ko Okay. So, maraming salamat sa inyong partisipasyon sa hapong ito at sana ay may pasa nyo yung mas maaga yung inyong takdang aralin. So, paalam class. Paalam na po, Ginang. Ginang. Okay, paalam.